May mga partikular na bills ba ang mga kongresista dyan na gusto nilang tutukan ngayong sesyon? Mga panukalang batas na may kinalaman sa pagpapaunlad ng ekonomiya at transportasyon ang naistutukan ng ilang mga kongresista dito sa Batasang Pambansa sa pagsisimula ng second regular session ng 20th Congress. Yan ang sinabi sa atin kanina ni One Rider Party List Representative Rog Gutierrez at 4th List Party List Representative JC Abalos. Ilang mga mambabatas ang maagang nagpunta sa Batasang Pambansa bago ang pagsisimula ng second regular session ng 20th Congress. Ayon kay Congressman Rog Gutierrez, sana anya ay mai-refer na ang kanyang panukalang batas para sa mga motorcycle driver. Kaugnay nito, tiwala rin siya na maiipas ang 26 na nalalaging Kamuyadak Priority Bill sa kabila ng nalalapit na ring deliberasyon sa proposed national budget para sa taong 2027. For us, for the transport sector, we're hoping for concrete game plan for the increasing gas prices. That's number one. Number two, what actions the President has in mind for our motorcycle riders. Sana po kasama na rin sa leading priorities yung ating MC Taxi Bill, which we have been filing since the last Congress. It should be doable. Historically, the House has been able to produce results. Aminado naman si 4th Party List Representative JC Abalos ng mga kritis na tinasaharap ng bansa, lalo na pagdating sa sektor ng ekonomiya at umaasa na uusad ang kanyang mga inihaing panukalang batas na may kinalaman naman sa mga reforma sa buhay. Meron akong 4 na bills that would tackle tax reforms, and I believe it will be taken up by the Committee on Ways and Means tomorrow. May panukala po ako na i-accept sa income tax ang mga manggagawa na may kita na hindi higit sa 500,000. Si Lady 4th District Representative Richard Gomez naman maraming gustong marinig mula sa Pangulo para sa kanyang ikalimang State of the Nation address na ngayong taon, kasama ang mga laban kontra sa illegal na droga, kriminalidad, pati mga planong pagdating sa infrastruktura. Gusto kong marinig sa Presidente na utusan niya yung DILG at Philippine National Police to may strong anti-drug campaign program for the remaining of his years as President. No? Para ma-resolve natin yun, mabigyan ng solusyon yung peace and order sa criminality. Pangalawa, gusto kong marinig sa Presidente na bigyan niya solusyon yung infrastructure programs niya. Alam natin na huli na yung mga malaking, mga big ticket programs. So habulin niya at least yung shortage ng classrooms. For the next 2 years, yun ang habulin niya. Mas mabilis yun kaysa magpapagawa ka ng bagong tulay, bagong airport. Siguro yung pangatlo is, paano niya mapapaganda yung ekonomiya for the remaining of these last 2 years. Ma-improve yung, hindi niya man mapababa yung presyo ng mga bilihin, at least mapaganda niya yung sweldo ng mga tao. Ayon sa mambabatas, marami pang kailangan habulin ang Pangulo mula sa mga pangako nito simula noong nasaraang taon, lalo na pagdating sa isyu ng korupsyon. Ela, para sa mga nakausap nating kongresista na isilang marinig ang mga plano ng Pangulo sa mga susunod pang taon o ngayong 2026 hanggang 2027. Lalo na at pagdating sa sektor ng ekonomiya ay kaliwat kanan ang pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin, lalo na pagdating sa produksong petrolyo. Mamaya aabangan natin sa State of the Nation address ng Pangulo kung mababanggit ba itong mga nais matalakay ng mga mambabatas mula sa mababang kapulungan ng Kongres. Yan mo ng update. Maraming Maraming salamat, Evan Alvarez.